si Kaufman kay ICC lawyer Attorney Nicolas. Inungkat ng prosecutor pa si Kaufman ng ICC. O, sige, tingnan natin. Sige, pasok. Diyos ko, Lord. My friend! Tragis. Bawasan natin yung background music ulit. Ayan, okay na. At least medyo kalawas mahina. Pasok, Attorney Enzo. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, Abel diretso. Quindio, shout out. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. O ito, una muna. Pag-usapan natin to. Ito pa lang si Kaufman, bago naging private na lawyer sa ICC, naging prosecutor naging prosecutor siya sa mga kasong war crimes, genocide, crimes against humanity. Nung panahon na yon, Kasama niya. Pagka-graduate pa lang sa law ni Kaufman, binuo nung 2003 yung International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. Alam nyo kasi mga kabunyog, mga kababayan, maraming pagpatay na nangyari noon sa former Yugoslavia. Nung matapos kasing nag-collapse yung mga gobyernong sosyalista sa Eastern Europe, yung Yugoslavia na nag-away-away yung mga mga teritoryo. Tapos yung mga Serbs, yung mga Serbo, marami silang pinagmamasaker, pinagpapatay ng mga Bosnian Muslims. Yung mga Muslim ng Bosnia, pinagpapatay. Yun sila Milosevic. Ilang pong libo ang napatay doon. Kaya ang nangyari doon, nag-create ng special, wala pang ICC noon nag-create ng Special Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. Wala pang ICC noon, pero nag-create ng special lang para lang sa Yugoslavia. Ngayon, ang isa sa mga prosecutors doon, ibig sabihin, yung nag-usig kay yung mga generals na sangkot doon sa mga mga genocide doon sa Serbia, yung mga pagpatay sa mga Bosnian Muslims, itong si Kaufman. At nakasama niya pala itong si Julian Nichols. Nakasama niya. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang argumento yung argumento ni Kaufman, mayroon bang mga nakasulat na order si Duterte na patayin ito, patayin si ganito? Mayroon bang written plan? Mayroon bang nakasulat na mga plano? Mayroon bang nakasulat na order galing kila Duterte? Kumbaga, kasi ang pinaka-issue, mayroon nga bang common plan? Mayroon nga bang design? Ang ina-argue ni Kaufman, wala namang common plan. Wala namang design. Kung may nangyari man ng mga pagpatay, random yan. Hindi naman random pangyayari yun. Hindi naman yun dahil sa mayroong design, may common plan. Walang nakasulat. Mayroon ba kayong ebidensya na written document na naglalaman yan? Yan yung pinakaano ni Kaufman Yan yung gusto niyang kasi para masabi mong crimes against humanity, systematic, planado, coordinated. So hinahanapan ngayon ni Kaufman ng written evidence, documentary evidence. Mayroon bang nakasulat na mga dokumento na nagpapatunay niyan, nagdidetalye niyan, na si Duterte ay nag-order, permado niya, na ganun nga ang dapat gawin? Yon, hinahanap ni Kaufman yun. Walang documentary or anumang evidence na nagpapakita, written evidence, na si Duterte nga ay gumawa ng common plan. Siya ang pasimuno niyan. Mayroon bang ganon? So hinahanapan ni Kaufman. Mga kabunyog. Kasi para daw pumasok sa crimes against humanity, dapat systematic ito, planado, well organized,
para masabi mong systematic planado, mayroong plano. Mayroong, kung maganda, kung may nakasulat na yung nakasulat na plano na yan ay galing kay Duterte. Alam niyo kung anong simple lang na sagot ni mga kabunyog? Anong sagot ni Attorney Julian Nichols ng prosecution? Ang sabi niya, parang ganito kung sa atin na termino, pasimplihin na lang natin. Ikaw naman Attorney Kaufman, magkakasama naman tayo sa prosecution. Nung panahon sa former Yugoslavia, nang naglinitis natin, nang nag-inusig natin ang mga war criminals, ay ang mga criminal noon na involved doon sa mga pagmasakir doon, pagpatay doon, tayo ang nag-argue noon. Wala tayong nakuhang mga nakasulat na dokumento. Pag mga ganyang kaso, genocide, war crimes, crimes against humanity, hindi ka makakakuha ng written record niyan. Kahit si Hitler, wala namang order sa mga Nazi generals or mga Nazi war criminals na ganitong gawin nyo, permado yun ni Hitler. Walang ganon. Walang ganon. Kaya sabi nga ni Attorney Julian, ni Attorney Julian Nichols, dating prosecutor si Kaufman, nang prinosecute niya yung mga yung mga criminals doon sa former Yugoslavia, maraming pinatay na mga Bosnian Muslims doon, yung mga Serbian generals na nagsagawa ng maraming krimen, wala namang nakasulat na order. Bakit ngayon hinahanap niya yun? AI. Just generating. AI. Tim, with Monday Sidekick, AI is easy. And I just say, again, responding to his argument about the documentation, that it's not unique to this case. In war crimes trials, crimes against humanity trials, where the very top leadership are the persons on trial, and when they're committing their crimes, they don't put it in writing often. Let's go out and commit a crime. Mr. Kaufman will know this because we both worked together at the ICTY during the trials for Srebrenica and the other Bosnian Serb army crimes, the VRS. Every single order that turned out to be criminal, virtually every single order, had in the order from the General Mladic down the chain, respect the Geneva Conventions, treat prisoners of war properly, treat civilians properly in accord with the Geneva Conventions. That was in virtually every order, and it didn't mean anything. It was boilerplate as part of their cover-up. Di ba? Actually, parang sinampal sa magkabilang mukha noon si Kaufman nang sinabi yun ni Attorney Julian Nichols. Magkasama naman tayo dati sa former Yugoslavia. Bakit? Yun bang mga ganong krimen, mga genocide, war crimes, crimes against humanity, mayroong nakasulat na dokumento? Pag mag-order ka ng pagpatay na maramihan, walang dokumento yan. Hindi ka gagawa ng dokumento na nakasulat niyan para gagamitin sa yung ebidensya yan. Kaya ang parang dito, ang maganda dito, binanggit ni Attorney Julian Nichols na itong si Kaufman ay galing din dati sa pagiging prosecutor. Nang prinosecute nila yung mga parehong kaso noong panahon sa former Yugoslavia, ganun ang argument nila. Kasi ganun din yung argumento ng ng mga mga akusado doon na may kagagawa ng krimen. Wala naman daw silang in-order. Wala naman daw written document na magpapatunay na may ganun silang order. Ang argumento nila noon, nila Kaufman at sa kanila ng mga prosecutor doon, talaga namang wala. Pag mga krimen na ganyan, hindi yan maglalabas ng written order. Tama nga naman, common sense. Common sense. Maglalabas ka din ba ng written order na permado mo? Halimbawa si Duterte. Maglalabas ba si Duterte ng written order? I-detalye niya kung anong plano? Ano yung mga dapat gawin para maipatupad yon? Walang ganun. Yun kasi yung hinahanap ni Kaufman. Kaya ngayon ko lang nalaman,
ito pa lang si Julian Nichols, siyempre prosecutor siya ngayon. Tapos si Kaufman, prosecutor din pala noon. So, ibang klase, mga kabunyog, mga kababayan. Sa bagay, siyempre, ang mahal ng bayad kay Kaufman, kaya ganyan, nakalimutan na yung mga basic, yung mga common sense na bagay, nakalimutan na. Diyos ko po, Lord Rudy. Kasi common sense naman talaga yun eh. Bakit sentido common yun? Ang mga may kagagawan ba ng ganyang krimen na karumaldumal, war crimes, genocides, crime against humanity, maglalabas ba sila ng written order na pirmado nila? O kaya na mga order na nakasulat na pwedeng magamit sa kanila pagdating ng panahon? Natural, hindi. Kaya nga sabi ni Attorney Julian Nichols, sa ganitong mga kaso na pinoprosecute natin, hindi ka mahirap makakuha ng written na mga order na ganyan. Alam mo naman yan. Dati ka ring prosecutor sa former Yugoslavia. Di ba? Parang ganun yung pagkakasabi kay Kaufman. Kaya sabi ko, barado si mga kabunyog. Ang nangyari, barado si Kaufman. Inungkat ng prosecutor na senior trial lawyer na si Attorney Julian Nichols, yung pagiging dati pang prosecutor ni Kaufman. Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Salamat, attorney. Bunyog! Iyon naku po mga kabsat. Kaya nga sinabi, naku po, dinurog ng kaibigan ni Attorney Kaufman, Pahid Kaufman. Ang kanyang, naku po, Diyos ko po Lord Rudy. Kaya naku po, sigurado talagang gigil na gigil. Kaya tinan niyo yung expression ni Kaufman kahapon. Diba? Talagang gigil na gigil, G na G, diba? Tragis. Isa pa nga tayo, baka meron pa mas maiksi dito. Mga 10 minutes lang.